Papasalamat po kami lalo na sa pagliligtas niyo po sa amin mula sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Salamat po na inalalaan po kami dahil kami ay napalayo sa iyo dahil sa lahat ng aming mga kasalanan. Ngunit dahil po sa inyong napakalaking pag-ibig ng tabag, sinuko niyo po ang pagputunan ng si Yesu Cristo para lubusin ang lahat ng aming mga kasalanan sa pamamagitan po ng kanyang napakalagang dugo. Sa tuwing inaalala po namin ito, aming Ama, ay labis-labis po kami nagpapasalamat. At salamat din po sa oras po na ito na binibigay niyo po sa amin upang humarap sa inyong salita. Ngayon po ay naparito po kami sa lugar po na ito upang pakinggan ang iyong tinig at naway tulungan niyo po kami upang makapakinig po kami ng maayos. Tulungan niyo po kami na mabuksan yung aming puso't isipan upang maunawaan po namin yung mga bagay na aming pag-aaralan at naway ito'y maging kalakasan namin para sa aming Christian life. Nakita na po namin na mas nagiging obvious yung mga tanda ng katapusan ng panahon at malapit na po talaga kayong dumating. Kaya aming Ama, sa natitira po namin buhay dito sa mundo, tulungan niyo po kami upang magawa po namin ng tungkulin na iniatang niyo po sa amin, lalong-lalo na yung pagbabahagi ng Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid po namin. Para magawa ito aming Ama, tulungan niyo po kami, gabayin niyo po kami at palakasin niyo po kami. Ngayong oras po na ito ay ipinagkakatiwala namin sa inyong makapangyarihang kamay. Ganon din aming Ama, dinadalangin po namin yung mga brothers and sisters na maaaring hanggang ngayon ay nakakaranas pa rin ng mga kahirapan, physical at sa kanilang espiritu. Patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasan upang makapanumbalik yung kanilang sigla at naway hindi sila matangay ng sanlibutan at ng kalungkutan. Aming Ama, ganun din, dinadalangin po namin yung mga brothers and sisters na maaaring hindi po namin makakasama sa oras po na ito. Kung nasan man po sila at ano man po yung kanilang ginagawa, patuloy niyo po silang ingatan, patuloy niyo po silang gabayan. At naway tulungan niyo po sila upang hindi rin po sila maagaw ng sanlibutan. Muli aming Ama, maraming salamat sa patuloy po na paggabay at pag-iingat sa bawat isa sa amin. Ngayon, ipinagkakatiwala po namin ng oras po na ito sa inyong makapangyarihang kamay. Lahat po ng ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So tignan po natin sa ating mga Biblia sa 2 Timoteo chapter 2. 2 Timoteo chapter 2, babasahin po natin mula verse 20 hanggang 21. Naririnig naman po yung boses ko sa bandang likod? Okay, so medyo may sipon pa po kasi ako. Pero anyway, babasahin po natin sa 2 Timoteo chapter 2, verse 20 hanggang 21. Kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga kasangkapang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at luwad, at ang iba'y sa natatanging paggagamitan, at ang iba'y para sa karaniwan. Kung nililinis ang sino man ng kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, ay magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa. So muli magandang umaga po, brothers and sisters. Kamusta po kayo? Okay naman po. So, noong mga nakaraang araw, medyo hindi maganda yung panahon. Panay ulan, tapos yung panahon natin, pabago-bago. Kaya nga, medyo hindi nakakasabay yung ating katawan. Kaya minsan, nakakasakit tayo. At minsan, yun nga, umihina yung ating resistensya. Pero ganun pa man, yung Diyos ay patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon, ng kalakasan, physically and spiritually, para makapagpatuloy sa ating Christian life. So, konting background lang po, dito po sa aklat ng 2 Timoteo, yung 1st tsaka yung 2 Timothy. So, itong 2 Timothy, pareho po itong isinulat sa loob ng kulungan. So, nung si Pablo ay nasa panahon na ng bago siya mamatay, so, yun nga, alam natin na ito na yung pinaka-highlight ng kanyang ministry dun sa naibinigay ng Diyos para sa kanya. At sa 2 Timothy chapter 4, mula verse 6 hanggang 8, ito na po yung pinaka-highlight ng buong Christian life ni Apostol Pablo. So alam natin na si Apostol Pablo ay naligtas at ginamit siya ng Diyos para sa kaligtasan din ng mga tao ng panahon niya, pati na rin sa mga Hintil, pati na rin sa mga Hudyo. So sa pamamagitan ni Apostol Pablo, marami pong nakapagsimula na churches, maraming mga ligaw na kaluluwa na naligtas. At isa sa mga iniumbag niya na nakakatulong sa atin hanggang ngayon, yung 14 na aklat dito po sa Biblia sa Bagong Tipan. So imagine natin na si Apostol Pablo, kahit na noon, isa siyang taga-usig, isa siyang mamamatay tao ng mga sinaunang Kristiyano,
Pero yung Diyos nahabag din sa kanya. At tinulungan siya, naligtas siya, at ginamit siya hanggang sa pinakahuling bahagi ng buhay niya. Kaya nga, naunawaan niya na iningatan niya yung kanyang pananampalataya hanggang huli. Iningatan niya yung kanyang tungkulin hanggang sa bago siya mamatay. Kaya nga, napakaganda ng testimony ni Apostol Pablo, di ba? Dito po, kung babasahin po ninyo sa 2 Timothy chapter 4 verse 8, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Nakipaglaban siya ng patas, nakipaglaban siya ng hindi nandadaya, o kaya nakipaglaban siya na ayon sa rules. So, di ba, halimbawa sa isang tournament or sa isang paligsahan, hindi lang basta dapat manalo ka. Dapat wala ka rin gagawing paglabag dun sa rules and regulation. Tama po ba? Kahit na magaling ka o kaya kahit na alam mo kung ano yung mechanics o alam mo kung ano yung mga paraan or strategy para manalo ka, pero kung lumabag ka sa isang rules at regulations, madidisqualified ka. Naintindihan? Pero si Apostol Pablo, sabi niya, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Iningatan ko yung aking pananampalataya. Bakit niya kaya nasabi? O sabi dito, natapos ko ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. So sa Christian life din natin, yes, nagpasimula tayo sa pananampalataya. Then nagpapatuloy din tayo ayon sa pananampalataya. At kailangan natin itong ingatan. Bakit? Kasi yung pananampalataya natin, hindi naman ito palaging malakas. Tama po ba? Hindi naman ito palaging okay. Hindi naman ito palaging matatag. Minsan, dumadating din sa time na nanghihina yung ating pananampalataya, na bumabagsak rin tayo sa mga kahirapan, at nanghihina tayo physically and spiritually. Pero ang susi sa isang matagumpay na pamumuhay bilang isang Kristiyano na ayon sa pananampalataya, ito'y ingatan yung pananampalataya. Naintindihan? Sabi sa Biblia na hindi na tayo nabubuhay ayon sa paningin, kundi nabubuhay tayo ayon sa pananampalataya. Bakit kaya binanggit sa atin na kailangan natin mabuhay na ayon sa pananampalataya, hindi sa paningin? Bakit? Yung ating mga mata, mahina. Tama po ba? Lumalabo physically, at ganoon din minsan spiritually lumalabo rin yung ating paningin. Pero sabi sa Biblia, hindi dapat yun yung gamitin natin para makapamuhay ayon sa Biblia o ayon sa pananampalataya, kundi mismo yung ating pananampalataya na ina-apply at iniingatan sa ating Christian life, then makakapag-move forward tayo. Naintindihan po? Kung gagamitin natin yung ating paningin palagi para sa paglakad sa ating Christian life, lagi tayong ma-discourage. Tama po ba? Kasi sa paligid po natin, maraming mga kahirapan. Sa ating sarili, mahina pa rin tayo. Kung titignan lang natin yung mga bagay na yun, manghihina at manghihina tayo. Kaya nga sinasabi sa atin, na ingatan natin yung ating pananampalataya at tumakad tayo ayon sa pananampalataya. Naintindihan po? Kagaya rin po ni Apostol Pablo. So, kagaya po ng nabasa po natin, habang nagpapatuloy siya sa kanyang ministry, meron siyang isang bagay na naunawaan. Na para ikaw ay magamit ng Diyos. Anong sabi dito sa verse 21? Kung nililinis ng sino man ng kanyang sarili, magiging siyang tanging kagamitan. Handa sa lahat ng mabuting gawa. Sabi dito, so, in example niya, yung kagamitan na para bang gamit sa bahay. So, sa loob ng bahay, maraming kagamitan, di ba? Maraming tayong option na pwedeng gamitin sa specific na task o specific na gawain. Pero sa isang bahay, dun sa may-ari, para sa kanya, hindi siya nakatingin kung gaano kaganda yung gamit o yung isang kagamitan. Nakatingin siya kung yung gamit ba na yun ay malinis. Naintindihan po? Dito po sa church, same din. Maraming mga brothers and sisters na maraming kaya o kaya maraming karunungan. Physically and sa kanilang isip, marami silang kayang gawin. Pero sa loob ng church, sino po yung ginagamit? Yung malinis. Naintindihan? Bawat isa sa atin, kailangan po na maging malinaw ito sa atin. Na para magamit tayo sa ating ministry, para magamit dito po sa loob ng church, kailangan natin mapanatili yung kalinisan. Naintindihan po? Kaya nga, sa araw po na ito po yung ating title. Kung sino ba yung ginagamit ng Diyos sa ministry? Yung malinis. Specifically, yung malinis. So doon ko po bibigyan din yung sermon po natin sa araw po na ito. So yun nga, sa isang malaking bahay, maraming kasangkapan. Merong kasangkapan na ginto, may pilak, meron ding kahoy at luwad.
At meron din namang mga ang iba'y sa natatanging paggagamitan, ang iba'y para sa karaniwan. So, may mga gamit na binanggit po dito, pero ang kailangan natin makuha o kailangan natin maging ay yung isang kasangkapan na handa at para sa natatanging kagamitan. So, dito po sa loob ng church, kahit na magkakaiba tayo na brothers and sisters, magkakaiba yung level ng faith natin at magkakaiba yung panahon ng paglago natin, pero yung Diyos, binigyan tayo ng pinakamahalagang dahilan kung bakit kailangan natin na manatili sa loob ng church. Ito po yung dahil sa dugo ng Panginoong Jesucristo. Sabi sa unang 1, chapter 1, verse 7, nagkaroon tayo ng pakikisama sa isa't isa dahil sa dugo ng Panginoong Jesucristo. Kahit na bagamat tayo magkakaiba, pero naging isa dahil sa dugo ng Panginoong Jesucristo. At yung kanyang sariling dugo, ito rin yung paraan na ginagamit ng Diyos para tayo magbuklod o kaya magsama-sama para sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Kung hindi yung basihan ng dugo, wala tayong anumang magagawa para sa Panginoon. Kung dun pa lang sa time na hindi tayo naligtas, kahit na marami tayong kayang gawin, hindi pa rin tayo gagamitin ng Diyos. Kaya nga maliban ng isang tao may panganak na muli, tsaka siya pwedeng gamitin ng Diyos. Kaya sa atin, ngayon, bilang mga naligtas at bilang mga bahagi na inilagay ng Diyos ito po sa church, meron siyang plano para sa bawat isa sa atin para gamitin niya sa isang specific na gawain. Lalo na yung evangelism. Tingnan po natin ito. Unang Korinto, chapter 12. Unang Korinto, chapter 12. Medyo mahaba po. Babasahin po natin. Verse 14 hanggang 27. Kung nakita na po, unang Korinto, chapter 12, verse 14 hanggang 27. Medyo mahaba po ito, pero mahalaga po ito para sa atin. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat ang katawan ay hindi iisang bahagi, kundi marami. Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan. Hindi sa kailanang ito, ay hindi na ito bahagi ng katawan. At kung sasabihin ng tainga, sapagkat hindi ako mata, ay hindi ako sa katawan. Hindi sa kadalahilanang ito, ay hindi na ito bahagi ng katawan. Kung ang buong katawan ay mata, saan mayroon ang pandinig? Kung ang lahat ay pandinig, saan naroroon ang pangamoy? Subalit ngayon ay inilagay ng Diyos ang bawat bahagi sa katawan, ang bawat isa sa kanila ayon sa kanyang ipinasya. At kung ang lahat ay isang bahagi, saan naroroon ang katawan? Subalit ngayon ay marami mga bahagi, ngunit iisa ang katawan. Ang mata ay hindi makapagsasabi sa kamay, hindi kita kailangan, at hindi rin makapagsasabi ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa halip, ang mga bahagi ng katawan na wari mahihina sa kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inakala nating walang kapurihan ay pinagkalooban natin ng higit na kapurihan. At ang mga kaiyang bagay natin ay siya lalong pinararangalan. Na ito ay hindi kailangan ng mga bahagi nating higit na maganda. Subalit binuo ng Diyos ang katawan at binigyan ng higit na kapurihan ang bahaging may kahul, upang huwag magkaroon ng pagkakagulo sa katawan, kundi ang mga bahagi ay magkaroon ng mga pagkatulad na malasakit sa isa't isa. Kapag bahagi ay naghihirap, lahat ay naghihirap na kasama niya. O kapag ang isang bahagi ay pinararangalan, sama-sama nagagalak ang mga bahagi. Kayo nga ang katawan ni Kristo, ang bawat isa'y mga bahagi. So, binanggit ni Apostol Pablo dito kung paano yung composition sa loob ng church. So kung paano yung katawan, merong iba't ibang mga parts. Dito sa loob ng church, meron tayong iba't ibang mga brothers and sisters. May age group, tapos may mga ministry, at merong mga parts na kailangan natin para makausad yung church o kaya yung ministry natin dito. Pero yun nga,
Bilang isang katawan, kailangan natin pahalagahan yung bawat bahagi. Kung paano pinapahalagahan ng ulo yung bawat katawan, ganun din dapat sa atin. Pinapahalagahan ng Diyos yung bawat brothers and sisters, kahit na may hina pa sila. Naintindihan? Sabi nga dito, pwede ba sabihin nung mata na hindi siya bahagi kasi mata siya? Nasa loob pa rin naman siya, kabilang pa rin naman siya dun sa katawan, tama po ba? Para doon naman dun sa mga bahagi ng katawan na may hina, o kaya hindi pa kaya, o kaya kulang pa sa lakas. Pwede bang hamakin ng ibang parte yung katawan na mahina o yung bahagi ng katawan na mahina? Hindi rin po pwede. Naintindihan? Kasi nga tayong lahat ay kumikilos ng isang katawan o buo o one mind. Kagaya ng sinabi dito sa verse 27, di ba? Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa ay mga bahagi. So bawat isa sa atin, meron kanya-kanyang role dito po sa loob ng church. Meron tayong kanya-kanyang mga bahagi para makausad or magawa yung kalooban ng Diyos dito po sa sanlibutan. So, kagaya nga sinasabi ng Diyos na kung paano tayo mahalaga, ay kailangan natin gawin yung pagpaparangal din sa mga ibang mga bahagi. So, sabi dito, di ba? Sabi dito sa verse 25, upang wag magkaroon ng pagkakagulo sa katawan, kundi ang mga bahagi ay magkaroon ng pagkakatulad na malasakit sa isa't isa. So may parte na malakas. Sila lang ba yung dapat na parangalan? Hindi. Sila lang ba yung dapat na pagmalasakitan? Hindi. Paano naman dun sa mga parte ng katawan na may hina? Sabi dito, kundi ang mga bahagi ay magkaroon ng magkakatulad o magkatulad na malasakit sa isa't isa. Naintindihan? Kung ilalagay natin palagi sa isip natin na bawat brothers and sisters ay mahalaga dito sa loob ng church, magagawa natin yung kalooban ng Diyos. Naintindihan? Hindi hamak yung mga mahihinang brothers and sisters dito sa loob ng church. Sila'y precious, sila'y mahalaga. Naintindihan? Bakit? Kasi sila'y binili rin ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Tama po ba? Kaya kung malalagay natin ito sa ating puso, magkakaroon tayo ng one mind dito po sa loob ng church. Para tayo magamit ng Diyos para sa kanyang gawain at para sa kanyang kalooban dito sa sanlibutan. Pero yun nga, bawat isa'y bahagi ay may pakinabang. Sabi sa verse 21, ang mata ay hindi makapagsasabi sa kamay, hindi kita kailangan. At hindi rin makapagsasabi ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Bawat isa sa atin ay kailangan yung isa't isa. Naintindihan po? Yung bawat brothers and sisters na mahalaga, na bahagi o kabahagi sa katawan, lahat po yan ay kailangan po natin. Naintindihan po. Kaya nga sinabi, sa verse 22 hanggang 23, basahin po natin ulit ng sabay-sabay, 3-1. Sa halip, ang mga bahagi ng katawan na wari may hina ay kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating walang kapurihan ay pinagkakalooban natin ng higit na kapurihan. At ang mga kahiyahiyang bahagi natin ay siyang lalong pinararangalan. So sa pamamagitan po ng puso po na ito, ng puso ng Diyos, na hindi niya tinitignan kung sino yung mahina, hindi niya tinitignan kung sino yung malakas, kundi nakafocus siya sa bawat isa. Naintindihan? Kasi lahat ay mahalaga. Naintindihan? Pero specifically, gaya po ng binasa natin dun sa 2 Timothy chapter 2, lahat ay mahalaga. Pero mayroong mga bagay o may mga kagamitan na ginagamit sa natatanging paggagamitan. Naintindihan? Specifically, sa isang gawain, dun siya ginagamit. Naintindihan? Kung siya ay malinis at isa siyang natatanging kagamitan para sa Panginoon. Kaya nga tayo po, mga brothers and sisters, ay inihahanda ng Diyos hanggang ngayon para tayo makarating dun sa bahagi na or bagay na natatangi sa kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga hanggang ngayon nagpapatuloy tayo sa pag-aaral ng Biblia. Hanggang ngayon nagbabasa, nakikinig at nagbubulay-bulay ng kanyang salita para bawat isa sa atin ay mahinda para sa natatanging paggagamitan, lalo na yung evangelism. Naintindihan po? May plano po yung Diyos sa bawat isa sa atin. Nais niya na tayo ay gamitin sa specific na gawain, sa specific na lugar na pinaglagay niya sa atin. Halimbawa, yung mga brothers and sisters na estudyante, hindi lang po kayo basta estudyante. Naintindihan? Kayo po ay yung ambassador dun sa lugar na yun ng langit. Alam niyo po yung ambassador? Siya po ay yung tungkulin po niya
ay pinopromote o kaya ipinapakilala yung isang bansa sa ibang bansa. Tama po ba? So sa atin, ambassador ba tayo ng Pilipinas lang or ambassador tayo ng langit? Yun po yung ating posisyon. Naintindihan po? Ikaw yung pinadala doon ng Diyos, doon sa lugar na yon para ipakilala yung kanyang kaharian. Naintindihan po? Hindi ka isang simpleng estudyante lang. Hindi ka lang nag-aaral, hindi ka lang naghihintay na makapagtapos o ginagawa yung mga assignment mo. Meron kang tungkulin para ipakilala sa kanila yung presidente ng langit. Sino yun? Yung Diyos. Yun po tayo sa harapan ng Diyos. Ganon din sa workplace. O ganon din kung nasa bahay kayo o kung saan man kayo naroroon, tayo po yung ambassador ng langit. Naintindihan po. Kasi meron tayong tungkulin para ipakilala sa kanila kung sino yung Diyos na nag-iisa at si Jesucristo na kanyang sinugo para sila'y makarating sa buhay na walang hanggan. Naintindihan? Para maligtas yung tao, kailangan nila makilala si Jesucristo. Tama po ba? Kailangan nila makilala yung nag-iisang Diyos na tunay para makarating sila sa buhay na walang hanggan. Ngayon, paano na makikilala ng mga tao sa paligid natin kung wala magpapakilala? Kung walang mag-i-introduce sa Panginoong Jesucristo at dun sa Diyos na nag-iisa dito po sa Biblia? Paano? Wala, di ba? Kaya nga, yun yung kailangan natin gawin. Yun yung specifically na kailangan natin gawin para matulungan yung mga ligaw na kaluluwa sa paligid natin. Ipakilala si Jesucristo. Naintindihan? Paano natin maipapakilala? Dali natin sila sa Bible seminar. Doon nila makikilala yung nag-iisang Diyos sa tunay at si Jesucristo na kanyang sinugo. Tama po ba? Yun po yung tungkulin natin. Kaya nga, bilang isang kagamitan, para tayo magamit, dapat alam po ninyo kung ano yung purpose po ninyo. Naintindihan? Halimbawa, sa katawan natin, merong purpose yung katawan, merong purpose yung kamay, merong purpose yung paa. Tama po ba? Tama po ba? So, may specifically na kailangan lang na makakagawa lang yung paa at hindi magagawa ng kamay. Tama po ba? Sa paglakad, ano po ginagamit ninyo? Paa. Pwede ba kamay? Di ba? Specifically, merong ibinigay yung tungkulin yung Diyos sa bawat bahagi ng ating katawan. At yun yung ginagawa nila, kaya tayo hanggang ngayon ay nakakapamuhay at nakakatayo sa ating mga paa. Kasi may specifically na inilagay yung Diyos para sa tungkulin sa bawat isa sa atin. Naintindihan po. Pero yun nga, binigyan tayo ng tungkulin, binigyan tayo ng task na gawin yung kalooban ng Diyos para maipakilala yung Biblia o yung Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid natin. Pero para magawa natin yon, hindi lang tayo dapat equip ng karunungan, hindi lang tayo dapat equip ng mga Bible verses, kundi dapat equip din tayo ng kalinisan. Naintindihan po? Para tayo magamit o para makakilos yung Diyos sa atin, kailangan natin mapanatili yung kalinisan. Naintindihan po? Ngayon, paano natin mapapanatili yung kalinisan ng ating Christian life? Sa pamamagitan din po ng salita. Naintindihan po? Basahin po natin sa Efeso chapter 5, verse 26. Basahin po natin Efeso chapter 5 verse 26. Kung nakita na po, Efeso chapter 5 verse 26, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Upang kanyang pakabanalin siya, nalilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. So binanggit po dito na yung paghuhugas ng tubig sa salita. Ano po yun? Ito pong Biblia. Alam ng Diyos na magkakasala tayo after na tayo ay maligtas. Tama po ba? Kaya nga ibinigay niya itong Biblia para sa atin, para tayo makapanatili ng kalinisan sa ating Christian life. Para tayo magamit ng Diyos. Naintindihan? Kaya nga yung tubig sa salita ay kailangan natin maging malapit sa Biblia, hindi para lang dumami yung kaalaman, kundi para mapanatili yung kalinisan. Naintindihan po? Yung pagbabasa, paikinig, ay isang paraan ng Diyos para linisin tayo sa pang-araw-araw nating karumihan o pang-araw-araw nating kasalanan. Pero yun nga, kung tayo ay
hindi lagi na nananatili sa salita. Eventually, mananatili tayo sa kadiliman. Mananatili tayo sa kasalanan. Naintindihan po. Kaya para maiwasan natin yung karumihan at makaiwas tayo sa kasalanan, manatili tayo sa Biblia. Naintindihan po. Dahil sabi dito, ito ay tubig sa salita o ginagamit sa paghuhugas para sa ating Christian life. Naintindihan? Sabi sa verse 27, upang kanya maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Siguro nakita naman po kayo ng isang bride or yung isang babaeng ikakasal. Nakita na po kayo? Ano pong klase yung suot niya? Ano po? Hindi lang dapat maganda. Hindi lang dapat maayos, kundi malinis. Tama po ba? Yung mga brothers po dito, halimbawa, magkakasal kayo, maganda yung gown nung mapapangasawa ninyo. Maayos, maganda yung design, pero ang dumi. Ano po sasabihin niyo po sa kanya? Pwede na yan, okay na yan. Hindi naman ako nakatingin sa panlabas eh. Ganun ba? Kayo po, yun ba yung sasabihin nyo? Dun sa mapapangasawa nyo? Hindi, di ba? Magpalit ka dun. Okay lang kahit hindi masyadong maganda. O kaya kahit hindi masyadong garbo yung susuotin mo. Basta malinis. Tama po ba? Same din po sa atin. Tayo inihahanda ng Diyos kapag dumating siya bilang isang bride. Ihaharap tayo ng Diyos kay Jesucristo bilang isang mapapangasawa. At hanggang ngayon, tinutulungan niya tayo na makapaglinis sa pamamagitan ng salita para, sabi dito, upang kanya maiharap ang kanyang sarili, sa kanyang sarili, ang isang maluwalhating iglesia. Naintindihan po? Ginagamit niya yun sa pamamagitan ng salita. Kaya nga hanggang ngayon, binibigyan tayo ng chance ng Diyos para makapaglinis ng ating sarili, ng ating Christian life habang tayo nagbabasa o nag-aaral ng Christian life. Nag-aaral pa ng Biblia para sa ating Christian life. Naintindihan po? Kung tayo nga nahihirapan na kumilos kung marumi yung ating katawan, what more pa kaya na yung Diyos ay nagnanais na para magamit tayo ay kailangan natin maging malinis sa kanyang harapan. Ilang beses po kayo naliligo sa isang araw? Isa lang, pwede na. Pag sa mga panahon na talagang nagkatrabaho ka, nagpapagod, nagpapawis, ganyan, tas talagang nadudungisan ka. Minsan, 2 o 3, di ba? Tapos, depende pa kapag yung panahon talagang sobrang init, talagang, gusto natin na maglinis ng ating sarili. Tama po ba? Kung tayo nga, merong mind or merong kaisipan na linisin yung ating physical na katawan, what more pa kaya yung Diyos? Naintindihan? Kaya niya binigay itong Biblia para sa atin. Naintindihan po? Nais niya na tayo ay maihanda at maiharap sa Kanya kapag dumating na siya bilang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Naintindihan po? Tayo po yun, brothers and sisters. Kaya nga, kung mananatili tayo sa salita, kung mananatili tayo sa words of God, palagi natin itong pagbubulay-bulayan, palagi natin babasahin, napapanatili natin yung kalinisan sa Christian life natin. Naintindihan? Hindi naman ibig sabihin na tayo magiging perpekto kung talagang palagi tayo nagbabasa ng Biblia. Mahina pa rin tayo. Yung katawan natin, minsan, nahuhulog pa rin sa kasalanan, natatangay pa rin ng sanlibutan. Pero para malesen yun, para tayo makapamuhay ng may kabanalan sa harapan ng Diyos, para tayo magamit, binigay niya itong Biblia. Naintindihan mo? Kaya yung pag-aaral, pagbabasa, ay napakahalaga sa Christian life natin. Kasi nga, yung tubig ay sa pamamagitan ng paghuhugas ayon sa salita. Isa pa, tignan po natin, Ezekiel chapter 36. Ezekiel chapter 36, verse 25.
Ezekiel chapter 36, verse 25. Kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo, kayo'y magiging malinis sa lahat ng inyong karumihan, at dilinisin ko kayo sa lahat ng inyong mga Diyos-Diyosan. So yung Diyos, meron siyang pagnanais sa mga Israelita na linisin. Ganun din sa atin. Sa panahon natin ngayon, yung Diyos nagpo-provide siya ng tubig sa salita para tayo makapaglinis. Kailan tayo binibigyan ng chance ng Diyos para makapaglinis ng ating Christian life? Ngayong araw. Hindi lang tayo basta nag-aaral, kundi binibigyan tayo ng chance ng Diyos para makapaglinis mula sa mga karumihan natin mula nung nakaraang linggo. Naintindihan? Nung nakaraang linggo, wala po ba kayo nagawang kasalanan? Napakarami, tama po ba? So anong puso ng Diyos? Tinutulungan ka niya, dadalhin dito, o pumunta dito sa church para makapaglinis ng inyong Christian life. Naintindihan po? Ito po yung puso ng Diyos para sa atin. Kaya nga hanggang ngayon, ito ay biyaya para sa atin. Kasi binibigyan ka niya ng chance para maging malinis. Naintindihan? Para eventually, ikaw ay magamit para magawa yung kanyang kalooban. Kaso nga lang, hindi pwedeng isang beses lang sa isang linggo na maligo ng salita. Kaya nga binigyan niya tayo ng Wednesday sermon. Naintindihan? Kaya sa in-between, di ba? Alam ng Diyos na madali tayong matangay ng sanlibutan, madali tayong maging marungis, madali tayong bumagsak sa mga kasalanan, kaya nagiging madungis tayo. Kaya nga nagbigay siya ng time para makapaglinis tayo sa pamamagitan ng midweek sermon. Naintindihan? Imagine po ninyo yun, na kung walang Wednesday sermon, kung walang mga fellowship, or kung walang mga Bible study, tapos Sunday ka lang maglilinis, Sunday ka lang maliligo. Imagine po ninyo, napakarami na ng dumi na napunta sa katawan natin. Tama po ba? Maaaring yung iba sa atin parang magiging immune Ay, madumi pala ako, okay lang. Pero sa pamamagitan po ng Wednesday sermon, binibigyan tayo ng chance ng Diyos para makapaglinis ng tuloy-tuloy. Naintindihan? Hindi po biro yung Wednesday sermon para sa atin. Mas lalo po tayong gustong linisin ng Diyos in between sa ating Christian life, kaya nga binigay niya yung Wednesday sermon. Naintindihan? Hindi po yun binigay o hindi po yun itinakda ng mga senior pastor natin para lang meron tayong magawa, para hindi lang tuwing Sunday tayo nagtitipon. Hindi po. Yun po ibinigay ng Diyos para sa atin, para tayo makapaglinis. Naintindihan? Kasi nga nais tayong gamitin ng Diyos. Nais siya tayong gamitin para sa kanyang kaluwalhatian, para sa kanyang kaharian, dun sa mga lugar na pinaglagyan sa atin. Kaya nga nagbibigay siya ng chance para tayo maging malinis, para eventually magamit ng Diyos. Naintindihan po? Kaya mahalaga para sa atin yung tubig sa salita. Naintindihan po? Yung Wednesday sermon ay napakahalaga para sa atin. Huwag po ninyong ituring na, ay, okay lang, kasi sa Sunday aaten naman ako. Kahit na medyo umabsent-absent ng Wednesday, kasi Sunday naman nandito ako. Yes, yung Sunday, give it. Kasi halos lahat naman ng tao walang pasok ng Sunday. Tama po ba? Pero sa Wednesday sermon, doon tinitignan ng Diyos kung sino yung mayroong matibay na pananampalataya. Sa Wednesday sermon, doon natin nakikita kung sino ba yung willing na maligo, kung sino ba yung willing na magamit ng Diyos, kung sino ba yung willing na magawa yung kalooban ng Diyos at sumunod sa kanyang salita. Naintindihan po? Wala po sa akin yung attendance. Hindi po yun yung tinitignan ko. Tinitignan ko po yung mga brothers and sisters na dumarating dito, kahit na alam ko na mahirap para sa kanila, pero ginagawa pa rin nila na makinig na Wednesday sermon dito po sa loob ng church. Iba ba yung sermon ng Sunday sa Wednesday? Iba po ba? Magkaibang words of God ba yun? Pareho lang, tama po ba? Pareho lang na tubig para sa salita. Tama po ba? Pareho din para makapaglinis para sa atin. Tama po ba? Pero bakit minsan? Ang late ng tingin natin sa Wednesday sermon. Yung mga brothers and sisters po na kinasanayan na nung nakaraang pandemic,
Di ba? Pinahintulutan sa atin ng Diyos na yes, mag-online o kaya makinig sa bahay kasi nga bawal pa. At hindi risk yung paglabas o kaya risk yung pagtitipon-tipon kasi merong COVID. Pero sa panahon po natin ngayon, nakakalungkot. No, mas pinipili na lang ng iba, ng mga brothers and sisters, na makinig na lang sa bahay. Same sermon din naman. Pinipili na lang nila na makinig sa bahay. Tuwing Wednesday sermon. Tuwing kung may gathering or kung may iba pang fellowship para sa kanila. Okay na lang po kami, dito na lang po kami sa bahay. Kasi makakapakinig na naman po kami. Yes, given yung makapakinig. Naintindihan po. Pero ano po yung nawawala dun sa, o ano yung pagkakaiba ng umaattend dito sa loob ng church kapag Wednesday at dun sa mga nakikinig lang sa online? Ano po? Ano po yung nawawala o ano yung pagkakaiba nila sa isa't isa? Yung umaattend, ginagawa yon ayon sa utos ng Diyos. Pero yung nakikinig sa bahay, ginagawa yon ayon sa sarili nilang convenience. Naintindihan? Kung sa pakinig lang, doon na lang tayo sa bahay. Diba? Hindi na natin kailangan magpagod pa pumunta dito. Doon na lang tayo sa mga kanya-kanya nating bahay, doon na lang tayo makinig. Kung makikinig lang. Pero bakit tayo pumupunta dito, naglalaan ng oras, nagsasakripisyo? Kasi yun ay utos ng Diyos. Naintindihan po. Kaya kung gusto natin sumunod sa utos ng Diyos, dalhin niyo po yung sarili po ninyo palagi sa harapan ng words of God. Naintindihan po. Dahil yun na yung kalooban ng Diyos para sa atin. Dahil nais niya na tayo ay inihahanda niya tayo para magamit sa natatanging kapaggagamitan. Para nga magamit tayo, kailangan natin maging malinis. Sabi sa 2 Korinto chapter 7 verse 1, yamang taglay natin ng mga pangakong ito, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu. Merong karumihan ng laman at merong karumihan ng espiritu. Pero kailangan natin dun sa dalawa na yon, kailangan natin maging malinis. Naiintindihan po? Kaya ibinigay sa atin itong Biblia para tayo makapaglinis. Kaya nga, nasa sa atin ngayon yung response kung gusto natin maging malinis sa harapan ng Diyos. Mananatili tayo sa salita. Naiintindihan po? Ngayon, paano natin magagawa na pampanatili yung kalinisan sa ating Christian life para magamit tayo ng Diyos? Umiwas din sa mga tukso, umiwas din sa mga kasalanan. Alam niyo po yung kwento tungkol kay Jose? Nung time na tinutukso siya nung asawa ni Potiphar? Alam po ninyo yung kwento? So, nung time na nasa harapan ng tukso si Jose, anong ginawa niya? Nung inaakit na siya nung asawang babae, ano pong ginawa niya? Tumakbo, tumakas. Tama po ba? Bakit? Kanino ba siya magkakasala? Doon sa hari o sa harapan ng Diyos? Yun po yung punto. Kailangan natin mapanatili yung ating kalinisan, hindi lang dahil sa sinabi o kaya dahil sa napakinggan natin sa sermon, kundi dahil ito ay sinabi ng Diyos. Naintindihan po. Kaya si Jose, iningatan niya yung kanyang sarili, inilagay niya yung Diyos sa kanyang harapan para mapanatili niya yung kalinisan. Naintindihan? Kasi nga alam niya na hindi siya magkakasala sa harapan ng hari, kundi magkakasala siya sa harapan ng Diyos. Last time na pag-aralan po natin, di ba? Yung panatilihin yung Diyos sa ating harapan ay isang paraan para tayo makapaglinis din ng ating Christian life. Naintindihan po? Kung mapapanatili natin yung Diyos palagi sa ating harapan, makakaiwas tayo sa mga tukso, makakaiwas tayo sa mga kasalanan, makakaiwas tayo sa mga pakana ni Satan. Naintindihan po? Kaya nga palagi natin ilagay yung ating sarili sa harapan ng Diyos. So, kung magagawa po natin ito, ay mapapanatili natin yung kalinisan para tayo magamit sa ating Christian life. Tingnan po natin yung kwento. Genesis chapter 39. Ito po yung kwento ni Jose. Genesis chapter 39. Verse 11 hanggang 12.
Sabi dito, babasahin ko po, Genesis chapter 39, verse 11 hanggang 12. Subalit sa isang araw, nang siya'y pumasok sa bahay upang gawin ang kanyang gawain at walang sinumang tao sa bahay, siya'y pinigilan niya sa pamamagitan ng kanyang suot na sinasabi, "Sipingan mo ako." Subalit, naiwan ni Jose ang kanyang suot sa kamay niya at siya'y tumakas papalabas ng bahay. So, kailangan maunawaan din natin kung ano yung sitwasyon na ito sa harapan ni Jose. So, alam niya na yung Diyos ay nasa harapan niya. Then, alam niya kung nasaan siya. At dun siya, nung naunawaan niya kung nasaan siyang lugar, tumakas siya. Naintindihan? Napakagandang timing itong panunukso ni Satan kay Jose. Sabi dito, di ba? Nang siya'y pumasok sa bahay upang gawin ang kanyang gawain at walang sinumang tao sa bahay. Kapag walang tao sa paligid natin, mas dun malapit yung kasalanan sa atin. Naintindihan? Kaya anong kailangan natin gawin? Umalis dun sa lugar na ikaw lang mag-isa. Naintindihan po? Kapag lagi nating inilalagay yung ating sarili sa sitwasyon na tayo mag-isa, hindi natin inilalagay sa ating sarili yung sa harapan yung Diyos, most likely babagsak tayo sa kasalanan. Naintindihan? Kaya para mapanatili yung kalinisan, iwas po kayo dun sa mga lugar na magkakasala ka. Naintindihan? Sa panahon natin ngayon, ano ba yung mga lugar na pwede kang magkasala? Saan? Saan po? Kaya po na sinabi ko dito, dun sa mga lugar na ikaw lang mag-isa. Naintindihan? Hindi yung kapag maraming tao tsaka ka lang magkakasala. Mas lalo kang magkakasala kapag ikaw lang mag-isa. Naintindihan po? Kaya nga, kailangan natin ilagay yung ating sarili sa kalagitnaan ng church, kalagitnaan ng fellowship, para mapanatili natin yung kalinisan. Naintindihan? Kaya sa pamamagitan ng words of God, sa pamamagitan ng brothers and sisters, magtutulungan tayo sa isa't isa para makaiwas sa kasalanan. Naintindihan po? Naintindihan? Kayo rin naman po yung nakaranas, tayo rin po naranasan po natin, na kapag ikaw ay mag-isa lang, kapag idle time ka, doon ka bumabagsak sa kasalanan. Kung ano na yung iniisip mo, kung ano na yung ginagawa mo. Tama po ba? Kasi mag-isa ka lang. Pero kagaya ni Jose, yung time na walang tao sa paligid niya, at yun yung time para tuksoin siya, tumakas siya. Sabi dito, siya'y tumakas palabas ng bahay. Kaya dun sa mga panahon, dun sa mga sitwasyon, na alam mo na ikaw ay magkakasala, umalis ka dun, at wag mong puntahan, takasan mo yung bagay na yun. Naintindihan po? Ngayon, sa panahon natin ngayon, napakahirap na iwasan ng kasalanan. Kasi nga, yung kasalanan, hindi siya nagpapakitang kasalanan sa atin. Nagpapakita siya sa pamamagitan ng mga magaganda at akala natin hindi kasalanan. Kaya dun po tayo dapat maging matalino. Ito pong bagay na ito, maganda lang ba sa aking katawan? Maganda lang ba sa aking laman? O mapakakabuti para sa ating Christian life? Meron po tayong dalawang bagay dito sa Christian life natin. Yung mga bagay na mabuti at yung mga bagay na maganda. Ano po yung gusto ninyo? Mga bagay na mabuti o mga bagay na maganda? Ano po? Maganda o mabuti? Talaga? Yes, sa isip natin, gusto natin yung mabuti. Pero minsan, nahuhulog tayo din sa mga bagay na magaganda. Kasi akala natin okay, akala natin mabuti. Yun pala hindi. Naintindihan po. Tandaan po natin na kailangan natin ng karunungan para tayo makaiwas dun sa mga lugar o sa mga sitwasyon para hindi tayo magkasala. Kagaya ni Jose, inalis niya yung sarili niya doon. Naintindihan? Alam niya na kapag nanatili siya doon at walang tao, sigurado mahuhulog siya. Naintindihan po? Kung si Jose ay tumakas sa harap ng kasalanan, dapat rin tayo tumakas sa harap ng kasalanan. Huwag po ninyong itatry. Minsan dito tayo nahulog. Minsan lang naman. Hindi naman palagi. Gayon lang naman.
Yung mga ganyang klaseng panunokso po yun ni Satan. Bakit? Yes, hindi naman tayo makagawa ng mabibigat na kasalanan, di ba? Pero saan tayo nahuhulog? Sa maliliit na kasalanan. Naintindihan po. Ano pong sabi sa, tignan po natin ito, awit ng mga awit. Awit ng mga awit, chapter 2. Awit ng mga awit, chapter 2, verse 15. Kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. Verse 15, 3 to 1. Ihuli ninyo kami na mga asong gubat, na mga munting asong gubat, na mga ubasan, sapagkat ang aming mga ubasan ay namumulaklak na. Ano pong klaseng hayop yung kailangan natin kunin o kailangan natin hulihin? Hindi lang po asong gubat, yung munting asong gubat. Maliliit. Ano po ibig sabihin nito para sa atin? Iwasan natin yung mga maliliit na kasalanan. Intindihan? Kasi doon tayo nadadali. Doon tayo na napapabagsak. Doon sa mga maliliit na kasalanan. Naintindihan po? Kaya huwag tayong maging mangmang sa harapan ng kasalanan. Ano yung maliliit na kasalanan na minsan na bumabagsak tayo? Saan kasalanan? Yung minsan na bumabagsak tayo? Pero po ang kasalanan na ipapakilala po sa inyo. Tingnan po natin ito. Kawikaan, chapter 26. Kawikaan, chapter 26, verse 14. Kawikaan, chapter 26, verse 14 hanggang 15. Dalawa po ito. Basahin po natin ng sabay-sabay, verse 14 po muna, 3 to 1. Kung paanong ang pintuan ay pumipihit sa kanyang bisagra, gayon ang tamad sa higaan niya. Verse 15, ibinabaon ng tamad ang kamay niya sa pinggan, ang dalin uli yun sa kanyang bibig ay kanyang kinapapaguran. So, meron pong binanggit dito na katamaran, di ba? Pero, isa pang bagay o isa pang kasalanan na dapat natin iwasan na parte ng katamaran, yung isipin na okay na ako sa Christian life ko. Yung minsan nakaka-attend naman ako sa church, nakakapagbasa naman ako, nakakapag-pray naman ako, nakaka-attend naman ako sa fellowship, tapos wala nang progress. Binanggit po dito yung bisagra. Alam niyo po yung bisagra, yung hinge? Yung sa may pinto, sa gilid, di ba? Ano po yung tungkulin niya? Ano po yung ginagawa niya? Ganun lang, di ba? Kasalanan po sa Christian life yung walang progress. Naintindihan po? Kung hindi umuusad yung Christian life mo, nananatili ka sa kasalanan. Kung hindi mo ini-improve yung sarili mo sa Christian life mo, nananatili ka sa kasalanan. Sapat na ba para sa atin? Nanaligtas lang ba tayo? Hindi po. Kaya nga hanggang ngayon, ini-improve natin yung sarili natin. Hanggang ngayon, sinusubukan natin na mag-move forward sa Christian life sa Christian life natin, mag-step up sa Christian life natin. Kasi kasalanan yung hindi nag-grow. Naintindihan? Sa isang pamilya nga, kung yung isang bata, kahit na ibigay lahat sa kanya ng kanyang kailangan, pero hindi siya lumalaki, nalulungkot yung mga magulang. Tama po ba? Kung hindi ka nag-grow sa Christian life mo, kasalanan yun sa harapan ng Diyos. Naintindihan? Huwag tayong maging bisagra. Attend, uwi. Attend, uwi. Huwag ganun, okay? Hindi po maganda yun sa Christian life. Ano pa? Yung kasalanan na hindi i-apply yung words of God, kagaya po ng verse 15. Sabi dito, ibinabaw ng tamad yung kanyang pinggan, ang dalhin uli iyon sa kanyang bibig ay kanyang kinapapaguran. Nandito na, nakapakinig na, nakasali na sa fellowship, pero hindi naman ina-apply, yun rin po ay kasalanan.
Nakasubo na eh. Di ba? Yung kamay na niya, nakasubsub na yung kamay niya para kunin yung pagkain. Pero kinatamaran pa. Yun po yung isa sa mga kasalanan na hindi natin minsan pinapansin o hindi natin masyadong pinapahalagaan. Yung pag-a-apply sa Christian life. Yung pag-a-apply ng salita ng Diyos. Akala natin, minsan iniisip natin, bakit naman ganun ang higpit-higpit sa church? Bakit ba masyadong nagiging ginagawa tayong robot, ginagawa tayong wala nang sariling desisyon sa Christian life, sa buhay? Hindi po. Tayo binibigyan ng chance ng Diyos para makapakinig, then binibigyan din niya tayo ng lakas para i-apply yung ating napakinggan. Naintindihan? Kung hindi mo yun i-apply, kasalanan yun sa'yo. Naintindihan? Karumihan yun para sa'yo. Sabi sa Santiago chapter 4, yung kasalanan na hindi mo ginawa, tapos ginawa mo, kasalanan. Naintindihan? Pero yung bagay na dapat mong ginagawa, pero hindi mo ginagawa, kasalanan pa rin yun sa'yo. Naintindihan po. Tignan na lang natin. Santiago chapter 4. Santiago chapter 4 verse 17. Santiago chapter 4 verse 17. Kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't ang sino man nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Alam mo na yung dapat, pero hindi mo ginawa, yun ay kasalanan. Natural, yung nakasalanan, yung alam mo ng mali, tapos ginawa mo. Kasalanan talaga yun. Pero yung alam mo ng tama, pero hindi mo ginawa, yun ay kasalanan para sa iyo. Naintindihan? Kaya, yung hindi nag-grow or yung nagiging kampante na lang sa Christian life, yun ay kasalanan. Then, yung hindi i-apply yung words of God na napakinggan, yun ay kasalanan din. Naintindihan? Yun yung nakakapagparumi sa ating Christian life. Kaya kailangan natin, kapag napakinggan, din, sikapin na i-apply. Naintindihan? Hindi lahat ng mga nababasa natin o kaya napapakinggan natin ay agad-agad natin nagagawa. Agad-agad natin may i-apply. Piliin po ninyo kung ano yung mga bagay na kaya ninyo. Naintindihan po? Kung ito ay kaya mo namang gawin, kaya mo namang i-apply, yun yung gawin mo. Doon ka magsimula. Naintindihan po? Doon sa mga bagay na hindi mo pa kaya, tsaka mo na yun isipin. Kapag ikaw ay nag-grow, habang ikaw ay nagpapatuloy, eventually, magagawa mo na rin yung mga noon na hindi mo nagagawa. Noon na hindi mo kayang gawin. Naintindihan po. Start muna tayo dun sa mga maliliit na utos ng Diyos para sa atin. Naintindihan? Kaya para tayo makausad sa Christian life natin, para tayo makapanatili yung kalinisan, huwag maging tamad, i-apply at gawin kung ano yung sinabi ng Biblia. Naintindihan po. Balikan po natin dun sa ating main verse, 2 Timoteo chapter 2. Kalawang Timoteo Kalawang Timoteo chapter 2. Babasahin ko po yung verse 21. Sabi po dito, kung nililinis ang sino man ng kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, ay magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa. So yun nga, kung magagawa natin, nalinisin yung ating sarili mula sa mga karumihan, magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa. So, para sa ating Christian life, hindi lang tayo nire-ready ng Diyos para iharap sa Kanya na maging isang malinis at walang dungis na bride. Kundi nais din niya na ma-prepare tayo para sa handa sa lahat ng mabuting gawa. Ano po yung mabuting gawa na pwede nating i-apply sa Christian life natin? Yung evangelism. Naintindihan mo? Para makakilos yung Diyos sa atin, para makakilos
yung kapangyarihan ng Diyos sa atin, kailangan mapanatili natin yung kalinisan para magamit niya tayo. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Sa panahon na ni Josue, nasasakupin na nila yung Kanaan, yung papasok na sila doon, di ba? Kailangan nilang paalisin yung mga nakatira doon, yung mga naging squatter doon. Pero para manalo sila, meron silang kailangan i-prepare. Alam niyo po kung ano yun? Hindi lang sandata, hindi lang armor, o hindi lang mga kabayo, hindi lang yung mga weapon na kailangan nila. Pero isang bagay silang kailangan ihanda para makakilos yung Diyos sa kanila. Tingnan po natin ito. Josue chapter 3. Joshua o Josue basahin po natin chapter 3 mula verse 1 hanggang 5. Josue chapter 3 verse 1 hanggang 5, basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Kinaumagahan, maagang bumangon si Josue at kasama ang lahat ng mga anak ni Israel ay umalis sa Shittim at dumating sa Jordan. Sila'y nagkampo muna doon bago tumawid. Pagkatapos ng 3 araw, ang mga pinuno ay dumaan sa gitna ng kampo at iniutos nila sa taong bayan na sinasabi, kapag nakita ninyo ang kaba ng tipan ng Panginoon ninyong Diyos na dala ng mga paring Levita, ay aalis kayo sa inyong kinaroroonan, sundan ninyo iyon, upang malaman ninyo ang daan na narapat ninyong paroonan, sapagkat hindi pa tayo madadaanan ng daang ito noong una. Gayunmay, magkakaroon ng agwat sa pagitan ninyo at sa kaban ng may 2,000 siko ang sukat. Huwag kayong lalapit ng higit sa malapit roon. At ni Josue sa bayan, nagpakabanal kayo sapagkat bukas ay gagawa ng mga kababalaghan ang Panginoon sa inyo. So ano yung, bago sila lumusob, bago nila ihanda yung mga weapon or kaya bago sila makipaglaban, hindi lang physical na weapon yung kailangan po nila. Ano po yun? Ano pong sabi dito sa verse 5? Magpakabanal kayo sapagkat bukas ay gagawa ng mga kababalaghan ng Panginoon sa inyo. Walang pakialam dun yung Diyos dun sa mga pinaprepare nilang weapon o kaya dun sa mga sandata na kailangan nila or kung gaano karami yung kanilang mga tauhan. Ang concern niya ay kung sila ay magiging banal. Kung magpakabanal sila, then gagawa yung Diyos ng kababalaghan, mananalo sila sa labanan. Naintindihan po. Kaya sa Christian life po natin, para tayo manalo at para mapanatili natin na tayo magamit ng Diyos, sabi dito, tayo magpakabanal. Then ano po yung pangako ng Diyos? Kapag napanatili natin yung kalinisan, gagawa siya ng mga kababalaghan ng Panginoon sa inyo. Naintindihan po. Kaya mapanatili na kalinisan, ito isang paraan para manalo sa Christian life. Naintindihan po. Kahit na marami kang alam, kahit na marami kang ginagawa dito sa loob ng church, pero kung hindi mo naman napapanatili yung sarili mo na kalinisan, mahihirapan ka pa rin. Naintindihan? Kasi wala yung tulong yung Diyos. Sino yung mga taong tutulungan ng Diyos? Yung mga nagpapakabanal. Naintindihan? Ano bang ibig sabihin ng pagpapakabanal? Pagiging bang perpekto? Hindi po. Hindi po natin magagawa yun. Kasi nga, nandito tayo, nakakabit sa atin yung likas sa pagkamakasalanan, di ba? Pero paano tayo magpapakabanal? Umiwas sa kasalanan. Naintindihan? Alam mo na yung tendency mo na makakagawa ka ng kasalanan. Para ikaw ay magpakabanal, iwasan mo yun. Naintindihan? Kung madalas ka nahuhulog sa kasalanan ng social media, iwasan mo yun. Kung alam mo na nasa sarili mo, mahina ka sa harapan ng mga babae, iwasan mo. Kung ikaw ay mahina sa harapan ng kayamanan, iwasan mo. Yun yung pagpapakabanal. Naintindihan po. Hindi tayo magiging perpekto hanggang sa tayo mamatay. Pero para mapanatili natin yung kabanalan, iwasan natin kung ano yung kasalanan. Kung ano yung mga bitag na pwedeng bumitag sa atin. Kaya po na nabanggit ko kanina, di ba? Yung maliliit na asong gubat.
Doon po tayo dapat umiwas. Naiintindihan po. Nais ng Diyos na gamitin tayo, nais ng Diyos na maging handa tayo at maging ready tayo bilang isang bride para kay Jesucristo. Panatilihin natin yung kabanalan din, gagawa yung Diyos ng mga kababalagan para sa atin. Ibig sabihin ng kababalagan, yung battles natin sa Christian life natin, tutulungan niya tayo para mapagwagian natin. Naiintindihan po. Kaya para mapanatili natin yung ating sarili sa kabanalan, manatili tayo sa salita, ilagay natin yung ating sarili sa fellowship, umiwas tayo sa kasamaan, umiwas tayo sa kasalanan, at maging matalino sa harapan ng mga kasalanan. Naiintindihan po. Hanggang ngayon, tayo po ay nakikipaglaban sa sanlibutan. Hanggang ngayon, nakikipaglaban tayo sa mga pakana ni Satan. Hanggang ngayon, nakikipaglaban tayo sa ating sarili. Naiintindihan po. Araw-araw tayo nakikipagdigma. Naiintindihan po. Kaya dapat araw-araw din tayo na maging malinis, magpakabanal sa ating Christian life. Then, yung pangako ng Diyos, gagawa siya ng kababalagan para sa atin. Naiintindihan po. Naiintindihan. Kaya, ngayon sa nalalapit natin na matinding digmaan, next week, para sa ating Bible seminar, ano yung kailangan natin i-prepare? Yung pagpapakabanal. Naiintindihan po. Kahit na marami pa tayong madalang mga kaluluwa dito, kahit na marami pa gusto or willing na makapakinig, pero dahil sa kasalanan, pwede tayong bumagsak. Naintindihan po. Dito po sa aklat ng Josue, meron pong isang kwento dito tungkol kay Akan. Kilala niyo po si Akan? Sa harapan ng kalaban nila na Ai, na maliit na lunsod lang. Pero yung mga Israelita, sobrang dami nila. Pero dahil sa kasalanan ni Akan, natalo sila. Maraming namatay. Dito po sa Josue chapter 7, nandito po yung kwento niya. Lulusubin na nila yung Ai. Kaso nga lang, si Josue, nagpakakampante siya. Hindi niya pinalusob yung mga Israelita, hindi niya pinapunta lahat. Isa na rin yun sa kalooban ng Diyos para sa kanila. Kasi nga ayaw ng Diyos na maging mapagmalaki o maging mapagmataas si Josue. Kaya pinapunta niya yung mga kaunti lang, tapos pinalusob niya dun sa Ai. Kaso nga lang, merong kasalanan na nasa kalagitnaan ng mga Israelita. Yun yung kasalanan na ginawa ni Akan. Ano po yung ginawa na kasalanan ni Akan? Kumuha siya ng mga itinalagang bagay. Dito po sa chapter 7 verse 11, sabi dito, ang Israel ay nagkasala at kanilang nilabag ang tipan na aking iniutos sa kanila. Sila'y kumuha ng mga itinalagang bagay, sila'y nagnakaw, nagsinungaling, at inilagay ang mga iyon sa kanilang sariling daladalahan. Sila'y makikipaglaban. Kailangan nila yung tulong ng Diyos. Tama po ba? Para manalo sila. Pero kahit na nandun yung tulong ng Diyos, kahit na nandun yung preparation nila, natalo pa rin sila. Bakit? Dahil sa kasalanan. Naintindihan ko. Kaya tandaan po natin na tayo isang katawan, tayo nakikipaglaban sa mga pakana ni Satanas at sinusubukan natin na tulungan yung mga ligaw na kaluluwa para sila'y maligtas. Pero kung hindi natin maalis yung kasalanan sa kalagitnaan, mahihirapan po tayo. Naintindihan po. Kaya individually, bawat isa sa atin, linisin natin yung ating sarili para tayo ay magamit ng Diyos. Para maihanda tayo sa isang maluwalhati at magandang gawain para sa evangelism. Naintindihan po. Si Akan, nasilaw siya sa mga pagnanasa ng laman. Nasilaw siya sa pagnanasa ng kanyang mga mata. Nasilaw siya sa pagnanasa ng pagmamataas. Doon sa tatlong bagay po na yun, ingatan natin yung ating sarili. Pagnanasa ng laman, pagmamataas sa buhay, at pagnanasa sa ating mga mata. Naintindihan po. Maraming mga ginagawa si Satan na iniaano sa atin na pagnanasa, kaya dapat iwasan po natin. Naintindihan po. Sino po nakapag-try o nakakita na kung paano hinuhuli yung mga baboy? Dun sa gubat, yes, gumagawa sila ng trap o kaya gumagawa sila ng mga patibong ganyan.
Pero meron pong mas madaling paraan para mahuli yung baboy. Alam niyo po kung ano? Alam niyo po yung corn, yung mais. Tapong ka lang nun. Hanggang sa makarating siya sa'yo. Lalapit at lalapit siya. Kakainin niya yun. Then kapag malapit na siya, saka siya mahuhuli. Hindi nila kailangan mag-set up ng malalaking trap or kaya malalaking mga patibong. Sa pamamagitan ng cord, pwede nilang mahuli yung baboy. Ganon din sa Christian life natin. Pinapainan tayo ni Satanas ng mga pagnanasa ng mata, pagnanasa ng laman, pagmamataas sa buhay. Hanggang sa tayo lumapit, tapos yun, bagsak. Naintindihan po. Kaya mag-ingat. Naintindihan po. Lalo na, ngayon nalalapit po tayo sa isang malaking gawain. Hindi lang yung ating Bible seminar, pati na rin yung third batch ng summer retreat. Ng young adult retreat pala. Naintindihan? Yun po yung labanan. Yun po yung digmaan. Hindi lang tayo dapat mag-prepare ng budget, okay? Hindi lang tayo dapat mag-prepare ng invitee. Kundi prepare din natin yung ating sarili na papanatili yung kabanalan para makakilos yung Diyos sa atin. Para mas maraming ligaw na kaluluwa yung maligtas. Naintindihan po? Naintindihan? Kaya para maging matagumpay yung ating Christian life, kagaya nila Josue, kailangan nilang alisin yung kasalanan na yon na ginawa ni Akan. Sabi dito, sabi sa verse 20 hanggang 22, babasahin ko po. Josue chapter 7, verse 20 hanggang 22. Sumagot si Akan kay Josue, sa katotohanan ay nagkasala ako laban sa Panginoong Diyos ng Israel at ganito ang aking ginawa. Nang aking makita sa mga samsam ang isang magandang balabal na mula sa Shinar, ang 200 siklong pilak at ang isang barang ginto na 50 siklo ang timbang ay aking ang ninasa at kinuha. Ang mga iyon ay nakabaon sa lupa sa gitna ng aking tolda at ang pilak ay nasa ilalim niyon. Kaya't nagpadala si Josue ng mga sugo at kanilang tinakbo ang tolda at nakitang iyon ay nakatago sa kanyang tolda at ang pilak ay nasa ilalim niyon. So yun nga, tinago niya yung ninasa niya ng mga kayamanan. Then, nung nahanap na, nakita na nila Josue at ng mga Israelita, kinuha nila yon at inalis nila sa kanilang harapan. The next battle nila, nanalo na sila. Naintindihan po? Kaya wag po natin hayaan na yung mga maliliit na kasalanan, ito yung maging bitag sa atin para hindi tayo makakilos at hindi makakilos yung Diyos sa atin. Kaya kailangan po natin ingatan yung ating sarili mula sa maliliit na kasalanan. Naintindihan po? Kung nililinis natin yung ating sarili mula sa mga karumihan na ito, magiging tanging kagamitan tayo. Naintindihan? Lalo na sa mabuting gawa, lalo na sa evangelism. Naintindihan? Alam niyo po, merong isang church noon na kahit na ang sipag nilang mag-evangelize, ang sipag nila na magdaos sa mga Bible seminar, ang sipag nila na mag-invite, na mag-prepare ng lahat. Magaling sila sa paghahanda ng bagay na yun. Pero dahil may kasalanan sa loob, walang naliligtas sa kanila. Walang naliligtas sa mga ini-invite nila. Pero pagkatapos na maalis na yung kasalanan sa gitna nila, doon unti-unti na naliligtas yung mga ligaw na kaluluwa na ini-invite nila. Ngayon, isa po sila sa mga malalaking mga churches at isa sila sa mga ginagamit ng Diyos para dun sa lugar po na yun. Dahil po dun sa kasalanan na yun, hindi nila magawang makapag-evangelize sa mga ligaw na kaluluwa. Walang naliligtas sa pamamagitan nila. Pero nung naalis yun, unti-unti na silang mag-grow. Unti-unti na silang ginamit ng Diyos. Naintindihan po? Kaya hindi po teorya yung pagiging malinis sa harapan ng Diyos. Hindi po yun isang imposibleng bagay. Posible po yun sa tulong po ng Diyos. Naintindihan po? Para manalo yung mga Israelita sa kanilang labanan, dito sa tagpo po na ito, inalis nila yung maliliit na ninasa ni Akan. Then pagkatapos nun, nanalo na sila. Naintindihan po? Kaya, kung mapapanatili natin yung kalinisan sa ating dito sa loob ng church,
at sa mismo sa sarili natin, magiging tanging kagamitan, handa tayo sa mabuting gawa, handa tayo sa evangelism. Naintindihan po. Kaya wag po ninyong ituring na yung kasalanan ay maliit lang. Kasi minsan, iniisip natin na parang hindi naman siguro to makakapagpabagsak sa akin o kaya hindi naman siguro ito magiging harmful sa akin. Minsan lang naman, konti lang naman, at hindi naman palagi. Dahil po dun sa panunokso na yun, dun tayo bumabagsak. Kilala po ninyo si Dina? Yung isa po sa mga anak ni Israel. Ano po yung nangyari sa kanya? Sorry sa term, pero kinatay siya. Bakit? Kasi na-curious siya. Ano bang klase mga babae yung nasa labas? Ano bang klase mga tao yung namumuhay sa labas nila? Na-curious siya. Then nung paglabas niya, ano po nangyari sa kanya? Pinagsamantalahan. Tapos, ano po yung naging warning ni Israel para dun sa mga gumawa nun sa kanya? Pinagputol-putol yung katawan, pinadala dun sa mga gumawa kay Dina ng masama. Pero bakit yung nangyari sa kanya? Kasi, na-curious siya. Ano bang klase mga tao yung nasa labas? Alam naman natin na yung mga Israelita ay dapat umiwalay dun sa mga taga-ibang bayan o yung mga intil para mapanatili nila yung kapangyarihan ng Diyos sa gitna nila. Kaso nga lang, dahil dun sa curiosity ni Dina, ayun, nahulog siya sa kasalanan at yun. Hindi na siya, doon na natapos yung kwentong tungkol sa kanya. Naintindihan po. Kaya dun sa mga maliliit na kasalanan, iwasan po natin. Naintindihan po. Para tayo makapanatili ng kalinisan, lapit tayo palagi sa words of God. Dalhin nyo palagi yung sarili nyo sa loob ng church para maingatan natin yung ating sarili mula sa mga pakana ni Satan. Then, eventually, magagamit tayo ng Diyos para sa natatanging paggagamitan, lalo na evangelism. Naintindihan po? Naintindihan? Kaya sana sa darating po na Bible Seminar next week, huwag lang po tayo mag-prepare ng ating resources. O huwag lang tayo mag-prepare ng mga kailangan natin. Huwag lang tayo basta mag-invite. Kundi ingatan din natin yung ating sarili mula sa kasalanan para magamit tayo ng Diyos para makapagdala ng mga ligaw na kaluluwa para matulungan sila na maligtas. Naintindihan po? Naintindihan? Tayo pong lahat tayo mukot manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa biyaya ng salita na ibinikalob niyo po para sa amin. Aming Ama, kami po ay naghahanda ngayon para sa isang gawain, para sa Bible Seminar. Humingi po kami ng tulong upang kami po ay makapaganda ng maayos sa inyong harapan, lalong-lalo na yung mapanatili po namin yung aming mga sarili ng may kabanalan sa inyong harapan. Pakiusap, kami po ay mahina, kami po ay maraming pa rin mga kakulangan at madali pa rin kami natatangay ng sanlibutan. Pero pakiusap aming Ama, humingi po kami ng tulong sa iyo upang maihanda kami upang maging tanging kagamitan para sa evangelism sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid po namin. Tulungan niyo po kami at sa iyo lamang po namin ito pinagkakatiwala. Maraming salamat po muli at lahat po ng ito ay dinadalain po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.